Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Martes, July 29, 2025. Napanood po natin ang SONA kahapon ng Pangulong BBM at nakita po natin na ang kanyang SONA ay nagpapakita lamang ng isang mahinang liderato at binubuo ng mga hungkag na pangako. Bakit po nasabi natin that it shows a weak leadership? Sapagkat kung mapupuna po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, hindi po niya binanggit ang mga sensitibong issue na papanahon. Halimbawa po, yung pagkakulong kay PRRD sa ICC at itong desisyon ng Supreme Court sa pagkakadeklara na unconstitutional ang impeachment case laban kay VP Sara. At ganon din po naman yung mga hungkag ng pangako sapagkat hindi po niya nabanggit ang kanyang lakad sa USA na kung saan di umano ayon sa palasyo ay naging matagumpay. Una po, pag-usapan natin mga kabarangay, mga kapatid, itong sinasabi natin na hindi niya pagkabanggit sa mga napapanahong issue. Halimbawa po, yung pagkakulong kay PRRD sa ICC. Hindi po niya ito binanggit sapagkat alam niya na sensitibo ito at maraming magagalit sa sambayan ng mga mamamayan. Dahil kitang-kita po naman natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na siya mismo ang nagpadala sa dahig kay PRRD bagamat wala pang warrant na na-issue ang ICC at the time. So, kitang-kita po na talagang negatibo ito. Katunayan, naging dahilan ito sa pagbagsak ng kanyang trust rating. Sumadsad po dulot ng galit ng sambayan ng Pilipino sa ginawa niya kay PRRD. Sa kabila ng lahat, na alam po naman natin na hindi siya magiging Pangulo kung hindi dahil kay Inday Sara. At si PRRD din po ang nagpalibing sa kanyang ama sa libingan ng mga bayani sa kabila ng katotohanan na ilang nagdaang Pangulo ng Pilipinas ay hindi po nagawa na ipalibing ang kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, inaantay din po natin na magpahayag ang Pangulo ng kanyang deklarasyon na dapat niyang ipatupad ang kautusan ng Supreme Court na i-dismiss ang impeachment case laban kay VP Sara. Kailangan po ito sapagkat alam po naman natin na ang Kongreso o marami sa mga membro ng Kongreso ang nagpapahayag ng kanilang intensyon na hindi di umano nila susundin ang desisyon ng Supreme Court. At alam po naman natin na delikado ito sapagkat pwede itong maging dahilan ng civil war sa ating bansa kung ang Kongreso ay maninindigan na hindi nila susundin ang desisyon ng Supreme Court. Kung kaya higit na kailangan, that was an opportunity for the President to declare during his SONA that as the President of the Republic with a constitutional mandate to execute the laws, dapat po i-deklara niya
na sundin ng lahat ng sangay ng pamahalaan under his administration ang desisyon ng Supreme Court. That being his mandate as the President of the Republic of the Philippines, because the court decision referring to the Supreme Court is part of the laws of the land which he as President of the Republic has to execute. Ganon din po mga kabarangay, mga kababayan. Binigyan din ng Pangulo sa kanyang suna na palalakasin di umano ang kanyang administrasyon sa natitirang 3 taon ng kanyang administrasyon ang mga local industries. Ngunit kabaliktaran po ito sa kanyang ginawa sapagkat alam po naman natin nakagagaling lang ng Pangulo sa Amerika kung saan nagkaroon siya ng meeting with President Donald Trump. At ayon sa mga balita, ang naging kasunduan di umano ay one-sided in favor of the United States of America. Bakit po? Sapagkat ang sinasabi po, lahat ng produkto na papasok sa Amerika galing sa Pilipinas ay bubuhisan po ng 19% o 20% yata. Ngunit dahil sa kanyang pakikipag-usap, nabawasan ng 1%, kaya 19%. So all exported products from the Philippines entering into the USA will be taxed with tariff at 19%. Whereas all American products coming into the Philippines ay libre po, zero tariff. So ano po ang magiging implication nito, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid? Ang mangyayari po, hihina po ang export industry natin na papasok sa Amerika. Bakit po? Sapagkat ang produktong Pilipinas na papasok sa Amerika ay magiging mahal dahil papatungan ito ng 19% tariff taxes. So, hihina po sapagkat madadagdagan ang gastos ng mga exporter. So, madadagdagan ang gastos ng mga exporters at magiging mahal ang kanilang produkto. So, ang ibig po sabihin niyan, posibleng magsarado po ang karamihan sa ating export industries, lalo na po kung ang market ay ang Amerika. At kung magsasara po yan, maraming mawawalan ng trabaho. Bukod pa po na malaking kabawasan sa papasok na buwis sa Pilipinas, sa gobyerno, mula dito sa mga export industries. Nasabi nga natin, posible pong magsarado sapagkat kung hindi man lahat magsarado, mababawasan ang malaki sapagkat ang produkto na kanilang ibibinta, iluluwas sa Amerika ay magiging mahal. Bukod po sa wala nang kikitain ng ating gobyerno kung ito ay magsasara at marami pong mga empleyado ang mawawalan ng trabaho, mga Pinoy na umaasa sa export industries. At ito pa po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, pag pumasok ang American products, mga imported items, zero tax, wala pong babayaran. So ano po ang implication niya? Magiging mura ang bintahan ng imported products sa Pilipinas at ito po ay magiging kompetisyon sa mga local producers. Ihina po ang local industries dahil mura po ang mga imported products. Bakit mura? Sapagkat libre po sa buhis o sa taripa. Hindi sila magbabayad ng karagdagang buhis. So sa makatwid,
ibibenta nila ang mga imported products na mura. Kung ito po ay mura, tatangkilikin ito ng mga mamimili instead na bumili sa mga locally produced products. At dahil dyan, pwede rin pong magsarado ang ating mga local industries. At pag nagsarado po yan, bawasan ang kita ng gobyerno sapagkat hindi na sila magbubuhis at marami din pong mawawala ng trabaho ng mga Pinoy. So, sapagkat nagsarado ang mga local industries na ito, ng mga local producers. So, ang ibig ko sabihin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kabaliktaran po ang sinasabi ng Pangulo. Habang sinasabi niya na palalakasin ang mga local industries, kabaliktaran naman po ang kanyang ginagawa. Sapagkat pumayag siya ng imported products ay walang buhis. Samantalang ang mga locally produced products to be exported abroad ay magbubuhis. Ito po ganitong arrangement, mga kabarangay, mga kabayan, ay para po tayo nagbabalik ng mga pre-war times. Tayo po ay sakop pa ng Amerika. Kung saan, halimbawa yung Bell Trade na yan, ay ganon din po, libre ang mga American products na pumapasok sa Amerika, wala pong kuta. Samantalang ang Philippine products na papasok sa Amerika may taripa, ipabayad ng buhis, at mayroon din pong kuta. So, ang ibig sabihin, ito pong ginawa ng bangag na Pangulo kung saan pinagmamalaki nila na matagumpay ang kanyang pagpunta sa Amerika kailan lamang, ay lalo pong nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Kabaliktaran po ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa sinasabi niya na palalakasin ng kanyang administrasyon ang local industries bilang di umano pagtugon sa kahirapan ng sambayan ng Pilipino. So, yan po ang sinasabi natin na kabaliktaran ang kanyang ginagawa sa mga sinasabi nila. Ganon din po halimbawa, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, nabanggit ng ating Pangulo yung tungkol sa flood control. Alam po natin, napakalaking pera ang nakalaan dyan sa flood control projects. Ngunit patuloy po ang pagbaha sa Metro Manila at sa Makarating po sapagkat karamihan sa mga project na yan ay cost. Pinaglalaanan ng pera, ngunit wala naman proyekto. Katunayan po, mismo ang Pangulo ang umamin. Ang sabi niya, ang resulta ng 2025 media election ay nagpapahiwatig na hindi nagugustuhan ng mga mamamayan ang pinaggagawa ng administrasyon sapagkat yun nga, talo ang kanyang mga kandidato, yung mga tinumpanya nila. Samantalang dapat ito ay nanalo sapagkat nakaupo siya bilang Pangulo. Ngunit sa resulta po ng eleksyon, alam po naman natin na palunan ang administrasyon. At yan naman ay inamin mismo ng Pangulo. So ano po ang ibig sabihin nito? Mismo ang sambayan ng Pilipino ang saksi sa maladministration na ito o sa mismanagement ng kasalukuyang pamahalaan. At inaasahan po natin, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, na ang SUNA kahapon ay magbibigay ng konkretong pangako sa sambayan ng Pilipino para sa natitirang 3 taon ng kanyang administration. Ngunit ang nakita po natin ay katulad pa rin, walang pagbabago, kungkag na pangako at mahinang liderato. Inuulit po natin, dapat binanggit ng Pangulo, lalong-lalo na po itong desisyon ng Supreme Court na nag-dismiss sa impeachment case. Bakit po? Sapagkat alam po naman natin na may mga negative reaction ang Kongreso
both the lower house and the Senate. At kahapon nandoon ang mga senador at mga congressman. Dapat ipinaliwanag ng maayos ng Pangulo ang kahalagahan ng pagsunod sa desisyon ng Supreme Court upang maiwasan ang constitutional crisis. Ngunit hindi po niya binanggit ito. Nagpapahiwatig lamang na alam po niya that he has no command, especially on Congress. Alam niya pong hindi sa susundin ng mga senador at mga congressman. Umaaring ang executive department under his leadership ay nagkakaroon din ng agam-agam na maaring hindi sila handa na sundin ang desisyon ng Supreme Court. At ito po ay mapanganib, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sapagkat bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kung saan binigyan siya ng mandato ay patupad ang batas at ang desisyon ng Supreme Court ay bahagi ng mga batas ng Pilipinas, dapat po dineklara niya na kanyang ipatutupad ang desisyon ito. Nang sa gayon, makita ng mga senador at ng mga congressman ang paninindigan ng Executive Department na kailangan ipatupad ang nabanggit na desisyon ng Supreme Court dismissing the impeachment case. Nang sa gayon, maiwasan po ang constitutional crisis na pwedeng magdulot ng civil war. Bakit po? Sapagkat pag hindi sinunod ng alinmang sangay ng pamahalaan ang desisyon ng Supreme Court, ibig ko sabihin yan, binabaliwala mismo ng pamahalaan ito ang saligang batas at ang mga batas ng Republika ng Pilipinas, at ito ay magbibigay ng pagkakataon sa ibang mga sektor na kalaban ng gobyerno upang pagsumunod sa alinmang batas sa Pilipinas. Kaya magkakaroon po ng civil war, anarchy, magkakagulo po tayo. At ito ay nagpapahiwatig ng mahinang liderato ng kasalukuyang bangag ng Pangulo. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, dapat po pressure natin ang administrasyon nito to abide by the decision of the Supreme Court to avoid constitutional crisis. Ito po dapat ang maintindihan ng mga senador, ng mga congressmen, at lalong-lalo na po ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sapagkat kung ito po ay hindi susundin mismo ng gobyerno, ang sinasabi nga po natin, pwede itong maging dahilan ng civil war. So mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, nakakalungkot po na ang SONA kahapon ay inaasahan po natin na magpapakita ng strong leadership at konkretong mga pangako para sa sambayanang Pilipino, ay hindi po natin nakitahan. Yung mga salip, yung mga pangako na binitawan ng Pangulo ay kabaliktaran po sa ginagawa nila. Nabanggit po niya ang korupsyon. Alam po naman niya na talagang massive ang korupsyon. At titingnan po natin kung ito ay magagawa. Binanggit din po niya ang tungkol sa budget ng 2026 na alam natin ngayon ay nihahanda na rin para isumiti sa Kongreso. Ang sinabi niya, hindi niya papayagan ang anumang paggasta na hindi ayon sa pambansang programa, National Expenditure Program. Ibig sabihin, kailangan lahat ng pera na nakasaad doon sa budget ng 2026 ay naaayon sa programa ng pamahalaan para sa kaunlaran. So tingnan po natin ito, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid. Sa kanyang kabuuan, nakikita po natin na ang SONA ay nagpakita ng isang mahinang liderato at hungkag na pangako
para sa sambayan ng Pilipinas. Pansamantala po, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, atin pong wakasan at talakayan natin ngayon. Muli, maraming salamat.